Ay mag-i-start na sa pamamagitan ng awitan. Pero bago tayo mag-start, tayo muna manalangin ng paghingi sa Panginoon ng gabay sa umagang ito. Na tayo ay pagpalain at unti-unti na tayo maka-cope up sa sitwasyon na ito. Panginoon, maraming pong salamat sa panibagong pagkakataon na kami, Panginoon namin Diyos, ay haharap sa iyo sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu at ng iyong presensya. Ang bawat isa sa amin, ang sabi mo nga, Panginoon, buhay na alay. Nawa, Panginoon, tanggapin mo ang aming mga presensya, ang aming sarili, na maging buhay na alay, na kami ay makapagbigay ng lugod sa iyong harapan. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mensahero sa umagang ito. Nanawa ang mensahe niya ay tunay na tumimo sa aming mga puso. Ganon din ang aming mga praise and worship, Panginoon namin Diyos. Ang kanilang aawitin ay magrima sa amin. Nang sa gayon ay ito ay pasimula ng aming pagpupuri, pagsamba sa umagang ito. Marami pong salamat at habang inaantay namin ang aming mga kasama, ay bendisyonan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ang mga awit. Kaya tinatalaga ko sila, Panginoon, sa iyong harapan. Pagpalain mo kami lahat, Panginoon namin Diyos. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ito pong aming samot dalangin. Amen. Amen. So sabi nga ni Pastor kanina, we are a living sacrifice through Jesus Christ. So let's praise Him. Let's acknowledge Him today. Come on, clap your hands. Yes, Lord, we worship You. Let's sing, breathe on us. There is a shaking, let hearts awaken. Our God is moving, forever changing us. There is a trembling, there is revival, the sound of worship, so great and glorious. Holy Spirit, hear us now. Breathe on us, Holy Purple. Come and fill this place with Your presence. Like a rushing wind, send Your Spirit here. Breath of heaven, breathe on us. Breath of heaven, breathe on us. There is a shaking, there is a waking. Our God is moving, forever changing us. There is a trembling, there is revival, the sound of worship, so great and glorious. Holy Spirit, hear us now. Breathe, breathe on us, Holy Purple. Come and fill this place with Your presence. Like a rushing wind, send the Spirit here. Breath of heaven, breathe on us. Come on, church. Breath of heaven, breathe on us. Come breathe on us. Come breathe on us. Come breathe on us. Sing, lift up your hands and shout, the Lord is with us now. Lift up your voice and sing, He is holy. Lift up your hands and shout, the Lord is with us now. Lift up your voice and sing, He is holy. Lift up your hands and shout, the Lord is with us now.
Lift up your voice and sing, He is holy. Lift up your hands and shout, the Lord is with us now. Lift up your voice and sing, He is holy. Breathe on us, Holy Purple. Come and fill this place with your presence. Like a rushing wind, send your spirit here. Breath of heaven, breathe on us. Breathe on us, Holy Purple. Come and fill this place with your presence. Like a rushing wind, send your spirit here. Breath of heaven, breathe on us. Breath of heaven, breathe on us. Go breathe on us. Go breathe on us. Go breathe on us. Go breathe on us. Yes, Lord. Thank you, Father. Let's continue to worship God. Alam ko medyo malamig yung panahon, nakaka-tamad. Pero alisin natin yon kasi alam ko na gusto ng Lord makausap tayo ngayon. Gusto ng Lord ma-encounter niya tayo ngayon. Ma-encounter natin siya ngayon. Sabi nga sa Bible, siya ang unang nagmahal sa atin. Minahal niya tayo, makasalanan pa tayo. Minahal niya tayo ngayon na nakatayo tayo ngayon. Minahal niya tayo noon pa hanggang ngayon. So, let's praise Him through this song that we are forgiven because He is forsaken. That we are alive because of His sacrifices. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. Your spirit is within me because you died and rose again. Sing this again. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Oh, amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all life.
forsaken. I'm accepted, and I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, amazing love. Yeah, yeah. My King would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Yes. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. Come on, worship Him. My King would die for me. Come on, sing. Declare it now that God, that Jesus is the King of our life. Not our situation, not our problems, not our shortcomings. That Jesus is the King, Jesus is the Lord of our life. You are my King, Jesus, you are my King. We declare you are my King, Jesus, you are my King. You are my King, Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be? You, my King, that you, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Sing it again. Amazing love, oh, you, my King, you, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true. Yes, it's true. And it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all we do. We honor you. In Romans 8:38 to 39 says,
For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor heights or depths, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. So let's sing. Where can I run from your presence? Where can I flee from you? Even if I hide on the highest mountain, you are there. Where can I run from your presence? Where can I flee from you? Even if I lie in the lowest valley, you will find me there. Deeper than any ocean, your love goes on and on and on and on. Higher than any mountain, your love goes on and on and on and on. Your love goes on and on and on and and if I clothe myself in shadow, would I fade away from you? No, even if I fall into deepest darkness, your love surrounds me still. No, even if I fall into deepest darkness,
Your love goes on and on and on and on. Whatever happens, Lord. Higher than any mountains, your love goes on and on and on and on. Your love goes on and on and on and on. Your love goes on and on and on and on. There's nowhere I could run. There's nowhere I could hide. There's nowhere I could go that you would find me, Lord. There's nowhere I could run. There's nowhere I could hide. There's nowhere I could go that you would find me, Lord. There's nowhere I could run. Come on, Lord. There's nowhere we could hide. There's nowhere we could go that you would find me, Lord. Father God, we worship you. We acknowledge your presence today. Lord, maraming salamat. At sinabi niyo po sa amin na wala pong makakapagpalayo, wala pong makakapagpahiwalay ng pag-ibig niyo sa amin. Na pwede po kami bumalik anytime sa inyo. And you will, at tatanggapin niyo kami, Lord God, ng buong buo. Tatanggapin niyo po kami ng buong buo, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa salita ninyo na sinabi niyo po na minahal niyo kami bago ka pa po namin tanggapin. Minahal niyo kami nang makasalanan kami. At wala po kaming maitatago sa inyo, Lord God. Just, ang tanging magagawa lang namin is purihin ka, mapuri ka, Panginoon. To have a grateful heart every time, Panginoon, na maiisip namin kayo. Maraming salamat po, Lord God. Ihanda niyo po yung puso namin, ihanda niyo yung isipan namin na magpa-correct, na magpa-rebuke sa inyong salita ngayong umagang ito. Alam po namin, Panginoon, na tatanggapin namin ito, for you love us. Ang gusto niyo lamang po sa amin is makorek kami. Ang gusto niyo lamang po sa amin is maging maayon kami sa inyo, sa inyong salita. Salamat po, Lord God. Can we all sing this song again? Deeper than any ocean, higher than any mountains. Jesus' love for us goes on and on. It will never end. Deeper than any ocean, your love goes on and on and on and on. Higher than any mountain, your love goes on and on and on and on. Your love goes on and on and on and on. Your love goes on and on and on and on. Amen.
Hello. Hello. Good morning po sa ating lahat. Patanggal ng echo. Ayan. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. At ganoon din po sa ating mga online viewers. Kung sa mga nanonood po, pwede kayong mag-type ng good morning para malaman namin na nandito kayo. Yun. Ngayong umaga po, sa pang-apat na part po tayo ng ating Godly Strength series. Yung una pong topic natin dito is about refine as silver, which is by Pastor Levy. And yung sumunod is patience in meekness. So, kay Pastor Levy pa rin po yun. And yung pangatlo po kay Kuya RJ, which is yung strength in numbers. So, alam ko po doon sa tatlong message na yon, marami po tayong natutunan, marami tayong na-i-apply throughout this month. And today po, ang topic naman natin is about incomparably great power. So, ito pong incomparably great power na sinasabi dito, ito po yung prayer ni Paul, which is para sa mga taga-Efesos. Ito. Basahin po natin yung Ephesians chapter 1 verse 19. Ready, go. And His incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength. Ito pong prayer ni Paul para sa mga taga-Ephesians. Kung babasahin natin yung previous verse nito, verse 18 tsaka verse 17, tatlo yung pinagpipray niya dyan para maging wise yung mga taga-Ephesians. Para magkaroon sila ng hope. Ayun yung pangatlo is yung power, yung incomparably great power ng Panginoon is mag-work sa kanila. So ito yung prayer ni Paul para sa kanila kasi alam ni Paul yung mga taga-Ephesians na yun, sobrang sobrang obedient nila. Sobra yung love nila sa Panginoon. Sobra yung love nila sa word na shinare ni Paul sa kanila. Kaya, everyday, sabi ni Paul dyan, kung babasahin natin, everyday, pinapanalangin niya tong mga taga-Ephesians na to na yung incomparably great power ng Panginoon is mag-work sa kanila. So, hindi lang during ng times ni Paul, ganun, nagwo-work yung power ng Panginoon. During sa Old Testament, during the whole setting sa Bible, lahat doon makikita natin, malalaman natin, evident yung sinasabing incomparably great power na yon. Sa buhay ni Job, di ba? Sa mga nakakaalam ng buhay ni Job, sa nangyari sa buhay ni Job, di ba? From sa pinakataas, pinakamagandang part ng buhay niya, biglang bumagsak yung buhay ni Job. And then, di ba, bumalik siya dun sa position na yon. Di ba, kung iisipin mo kung sa'yo nangyari yon, makakayanan mo pa or kaya mo kaya sa sarili mo lang? Di ba hindi, di ba? Parang pang ako, mag-quit na agad ako. Kuya, hindi ko kaya yan. Ako na lang yung natira sa pamilya ko, hindi ko kaya. Quit na kagad ako. Baka na ako. Baka kitilin mo na rin yung buhay mo in some thought, di ba? In some time. Kay David, di ba? During nung humarap siya kay Goliath, di ba? 9-footer yung kalaban niya, tas siya mga 5'2", 5'3 lang. Tas may malaking espada. Tas kay David, ano lang yung dala niya? Slingshot, di ba? Kung ako tatanungin mo kung saan ka dyan, pre, saan ka pupusta dyan? Kung tatanungin natin, in a reality. Siyempre, Goliath ako. Di ba? Kitang-kita yung disadvantage nila . Pero alam natin na yung power ng Panginoon nag-work kay David during that time. Di ba? Ay Samson. Itong temple, yung Samson destroys the temple. Alam natin na malakas si Samson.
Pero yung buong temple, mapapaguho mo mag-isa. Di ba? Di ba parang napaka-imposible sa sarili niya lakas. Di ba? Yung buong templo gumuho na ano niya, na destroy niya. Di ba? Makikita talaga natin yung power ng Panginoon doon is sobrang evident. And yung kay Moses, di ba? Alam ko last week ko lang siya, last month ko na topic to, yung ginaid ni Moses yung mga Israelites papunta sa Promised Land. Di ba? Alam naman natin si Moses, matanda na siya during that time. Meron pa siyang ano sa pagsasalita, may problem, 'di ba? But nag-guide niya yung mga Israelites papunta sa Promised Land. Kaya ba natin 'yon? Hindi, 'di ba? So, yung power talaga ng Panginoon, 'di ba? Talagang makikita natin kapag binasa natin yung mga kwento ng buhay nila, yung mga experiences ng mga taong 'to. Kahit ako nung ginagawa ko tong message, na-amaze ako eh. Hindi ko ma-explain yung kung anong klaseng incomparably nga eh, di ba? Hindi mo mako-compare kahit saan yung power ng Panginoon. Hindi mo siya masasabi, ay, kasing lakas siya nito o mas malakas ng konti dito. Hindi. Sinabi ni Paul, incomparably. Kasi wala na siyang maisip na salita kung paano niya i-describe yung power na yon. So, ang sinabi niya na lang, incomparably, exceeding. Doon sa ibang translation, exceeding. Kasi wala na siyang, hindi niya talaga ma-explain eh. Ewan ko kung ano during the time, ano yung nararamdaman ni Paul, ano yung naisip niya. Wala siyang maisip na salita to describe that kind of power na meron ng ating God. Sa time ni Paul able to write his letters. Diba? Alam naman natin na yung mga letters ni Paul is, ano yan ni God? Inspired by God, yung mga letters na yan. Kung si Paul lang, hindi niya kaya gawin yun from Corinthians hanggang sa, ano ba yung last book niya? Sa Colossians ata yun. So, yung mga letters niya doon sa mga churches na yun, di ba? Hindi niya magagawa na sarili niya yun eh. You know, from persecutor of the Jews, then na-convert siya, di ba? Hindi niya kaya gawin yun mag-isa ni Paul. So, merong power. Merong power na dumaloy, na napunta kay Paul. Kaya niya na nagawa yung mga letters na yun, which is nakakatulong sa atin siya sa panahon natin. Nakakatulong yung mga letters na yun ni Paul. Dahil sobrang daming wisdom, sobrang daming lessons tayo nakukuha dun. Yung time ni Peter, di ba? Ito yung Peter Hills. Ito yung after ni Jesus mag-resurrect na. Yung sa Acts na to. Yung mga apostles, nagkanya-kanya na sila ng ano nila. Nagkanya-kanya na sila ng ano bang tawag doon? Ng trabaho, ng ministry. Nagsari-sarili na sila. So, si Peter, from mangingisda, kaya niya na magpagaling. Di ba parang sobrang nakakapagtaka nun. Sobrang amazing from that fisherman. Nakakapagpagaling na siya. And then, yung last, Jesus resurrected from the dead. Di ba? Wala pang sa history ng mankind. Hindi pa nangyari yun. Yung patay na buhay ulit. Di ba? So, throughout the Bible, throughout the settings of the Bible, evident ang power ng Panginoon. Hindi natin maki-question yun. Hindi natin pwedeng questionin yun. Sobrang evident niya. Sobrang amazing niya. Incomparably great power, yung meron sa atin. Sabi doon sa verse, for us who believe. Yung power na yon magwo-work sa atin
doon sa mga naniniwala. Magwo-work siya doon sa mga naniniwala. Ano ba yung topic series natin ngayon? Godly strength. So yung power, yung incredibly, incomparably great power ng Panginoon, mapupunta sa atin. Na-imagine nyo ba? Kung ano yung pwedeng mangyari, kung ano yung pwedeng magawa natin. Kapag yung power na tumulong kay Job, kay David, kay Samson, kay Moses, kay Paul, kay Peter, at napakarami pang karakter sa Bible. Hindi ko na nilagay lahat dahil masyadong marami. Meron nga akong libro na binabasa, yung one Minute with the Men of the Bible. Mga karakter siya ng mga lalaki sa Bible. Parang naglagay siya ng mga pangyayari sa buhay ng mga tao na yon, 'di ba? It talks about characters ng mga tao na yon. Pero behind that, alam natin na nandoon si God. Behind those characters, behind those victories, alam natin na nandoon yung Panginoon. Hindi lang sila basta nilagay doon. Kunyari, nabasa mo yung kay Jacob, kay Joseph, nabasa mo, ay, ang galing ni Jacob, ang galing ni Joseph. Naging victory siya sa buhay niya. But behind that, kung magte-testimony itong mga to dito sa church, kung nabubuhay pa sila, siguro yung mga sasabihin nilang salita, talagang ma-uplift. Talagang mabubuhayan tayo. Yung spirit natin talagang ma-uplift kung marinig natin yung mga testimonies nitong mga to. But, sabi ko nga, sa panahon natin ngayon, it is impossible for us. That is why we need to incorporate God's power in our lives every day. Every day. Diba? Kung tayo lang, kung sila lang yung mga karakter lang sa Bible, it's very impossible. Dahil alam natin yung kakayahan ng tao is limited lang. Meron lang tayong kayang gawin. May certain level lang tayo na kayang gawin. Limited lang. So merong mga situation, merong mga challenges, merong mga sa part ng buhay natin, hindi natin talaga kayang gawin. Naniniwala ba kayo doon? Or sobrang believe ka sa sarili mo na, ay hindi kuya. Hindi brother, kaya ko lahat yan. Kahit ano yan dumating na yan, kaya ko lahat. Ako pa ba? Di ba? Ganun ba yung mindset mo? Or yung mindset mo is humble ka lang na kahit anong dumating, hindi ko siguro kaya to. Pero pagkasama ko si God, kaya ko. Di ba? May naalala nyo ba yung mga time na na merong kasalanan na or merong temptation or nag-i-struggle kayo na makaalis? Or yung mga challenges or mga trials na hindi nyo talaga malagpas-lagpasan. Kahit anong gawin nyo. Ginawa nyo na lahat ng paraan na alam nyo. Hindi kayo makaalis or hindi nyo siya masolusyonan. Di ba ako, guilty ako doon. Maraming trials and challenges na sabi sa Google, pag ginawa ko to, magiging okay eh. Ba't hindi pa rin? Sabi nung boss ko, pag ginawa ko to, magiging okay. Ba't hindi pa rin? Diba? Meron tayong mga ganong part sa buhay natin na talagang talagang hindi natin siya maiwasan. Hindi natin siya malampas-lampasan. Kahit anong gawin, kahit anong paraan yung isipin natin, hindi natin siya magawang iwasan. And alam ko, right now, bawat isa sa atin na i-experience yun. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo para malampasan yan?
'Di ba? Parang sobrang hirap na talaga eh. Nagawa mo na lahat. Pero syempre, hindi tayo susuko. 'Di ba? Ano tayo eh? Diretso lang. Life goes on, 'di ba? Meron pa rin, nag-iisip pa rin tayo ng paraan. Nag-iisip pa rin tayo ng paraan paano siya malalampasan. And sometimes, ito yung mga ginagawa nating paraan para malampasan yung mga challenges, mga trials, mga kasalanan, mga temptation na yon. Ito yung mga ginagawa natin. First, we rely on our loved ones, and it leads to so much trust in people. Di ba? Meron kang problema, meron kang struggle. Lalapit ka sa mga kaibigan mo, family mo. Okay, sige, nalampasan mo. You win the battle, but not the war. Kasi, mas nagtatrust ka na sa mga tao kaysa sa kayang gawin ni God. Di ba? Minsan yun na yung unang choice natin eh. Ay, may problema ako. Lapit ako kay Frenny. May problema ako. Ay, asan na kaya si Frenny ngayon? Sila na agad yung nagiging ano natin eh, takbuhan natin. Which is hindi dapat. First and foremost, si God dapat ang kausapin natin. Isik natin kaagad ang Panginoon. First and foremost. Diba? Favorite ano ni Kuya Jomar to eh. Favorite verse niya yung Matthew 6:33, diba, Joms? Yung seek first, diba? Dapat ganun yung mindset natin. Hindi yung sa mga tao kagad yung ano natin. Yung first takbuhan natin. First solution natin. You rely on vices, and it leads to addiction. Guilty? Guilty ba tayo? Di ba? May problema ako. Okay, isang bote lang to. Kaya na to. Naka-isang bote ka na, hindi ko pa rin maisip yung ano. Yung gagawin ko, isa pa nga. Hanggang sa naka-5 bote ka na, the next day, naka-10 ka, hindi mo na mamalayan, addicted ka na dun. Hindi mo na mamalayan, mas kailangan mo na yon kaysa sa Panginoon para magkaroon ka ng solution sa problems mo. 'Di ba? Hindi lang yung pag-iinom ang mga vices, napakarami. 'Di ba? Minsan hindi natin namamalayan na vices na pala siya, na addicted na pala tayo sa ginagawa natin ngayon. And saan papunta 'yon? Sa distraction. Ikasisira natin yun. O sige, siguro isang beses nasolusyonan mo dahil dun sa vices, okay. The next day, nasolusyonan mo okay. Pero alam mo sa sarili mo na mali yun. Alam mo sa sarili mo na kapag nagpatuloy ka dun, it will lead to distraction. Which is, hindi maganda. Di ba? We rely on our own power, strength, capabilities, leads to prideful life. Yung sinasabi ko kanina na mas tiwala ka na sa diskarte mo. Ay, hindi. Ano lang to? Kaya kong diskartehan to. May pera pa naman ako. Meron pa naman ako mga kasama dyan. May malalapitan pa naman ako. Kaya ko to. Di ba? Pero hindi ka man lang nag-pray, hindi ka man lang nagbasa ng Bible kung anong gagawin para masolusyonan yun. Di ba? O sige, nasolusyonan mo. O ano nangyari? Mas nagtitiwala ka na sa sarili mo kaysa sa Panginoon. In its pride, mas namamayani yung pride kapag ganun yung nangyayari sa atin. Mas namamayani yung trust natin sa sarili natin.
Mas nagtatrust na tayo sa kaya nating gawin kaysa sa kayang gawin ng Panginoon. Sabi nga natin kanina, napaka-limited lang natin. Napaka-limited lang ng kakayahan ng tao. Which is si God. Nothing is impossible sa ating Panginoon. For men, it is impossible, but for God, it is possible. And we rely on material things leads to temporary victory. Sabi ko nga kanina, we win the battle, but not the war. At the end, talo tayo. Gusto nyo ba yun? Sa umpisa, okay, sige. Victory, dahan pa isa-isa. But at the end, talo ka. Sino ba may gusto nun? Wala naman, di ba? Siyempre lahat tayo, gusto natin sa dulo, victorious tayo. Sa dulo, masaya tayo. Kahit sino tanongin natin ngayon eh. Di ba? Gusto mo ba sa end ng life mo, talo ka? Natalo ka, na-destroy ka ng kalaban, na manipulate ka, na control ka. At sa huli, talo ka. Gusto nyo ba yun? Sino ba may gusto nun? Diba? Wala. Wala may gusto nun. Lahat tayo, pagdating sa dulo, ang gusto natin, victorious tayo. Which is yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. Yun ang ginawa ng Panginoon. Yun ang plinano ng Panginoon para sa mga anak niya. We will be victorious at the end of our lives. Diba? Relying on this, relying dun sa mga to, ang mapapansin mo dito, nagiging pangalawa, pangatlo, pang-apat yung Panginoon. Okay, gawin mo lahat to. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 4. Kung ginawa mo lahat to, pang-5 na yung Panginoon. Di ba? Di ba? Sinasabi mo na may Diyos ka, sinasabi mo na naniniwala ka sa Panginoon, pero pang-5 siya sa choice. Pang-5 siya sa choice mo kapag gagawa ka ng solution. Diba? Sinong maniniwala sa'yo? Kunyari, shinare mo siya. I'm a child of God, naniniwala ako sa Panginoon. Pero hindi siya yung first choice ko. Pero hindi siya yung unang lalapitan ko kapag nahihirapan ako. Diba? Sobrang questionable nun. Kapag ganun yung mindset natin. Kapag ganun yung buhay natin. But, syempre, the Bible always reminds us. Binibigyan lagi tayo ng Biblia ng reminders kung ano ba dapat, kung paano ba dapat yung ginagawa natin bilang mga follower ng Panginoon. We rely on God. Paano ko nasabi to? Next. Si David, during ng reign ni David as a king, may times doon na galing sila sa laban ng mga tao niya. Galing sila sa battle, sa ibang lugar. Pagbalik nila doon sa lugar nila, ni-raid ng mga Amalekites yung lugar nila. Anong nakuha? Lahat. Yung mga asawa ni David, yung mga anak ng mga tauhan niya, yung mga pangkabuhayan nila, yung mga hayop, lahat ng pangkabuhayan nila, lahat ng kayamanan, wala. Naubos. Lahat, as in, zero. At ito pa ang nangyari. Siyempre, bilang hari, maano ka dun eh. Malulungkot ka and magagalit ka. And to make things worse, yung mga tao niya, nagalit sa kanya.
Ito sabi sa 1 Samuel chapter 30 verse 6. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. 'Di ba? Bilang hari na hirap ka na doon sa nangyari. Tapos yung mga tauhan mo pa, nagagalit sa iyo. 'Di ba parang wala nang natira nga sa iyo, pati yung mga inaasahan mo na tutulong sa iyo is tumaliwas na rin sa iyo. Umano na din. Humiwalay na din sa iyo. 'Di ba? But David found strength in the Lord his God. Wala na siyang asawa, wala ni mga asawa niya doon. Tumaliwas na sa kanya yung mga tauhan niya, 'di ba? Anong natira kay David? Ang Panginoon. David found strength in the Lord his God. Ganun ba tayo? Ganun ba tayo sa buhay natin? Wala na lahat. Pero hindi pa rin natin sinisiksigan. Hindi pa rin tayo naniniwala na kaya ni God na natulungan tayo. Diba? Kung ganun yung mindset natin, sobrang prideful ng pagkatao natin. Diba? Wala ka na lahat eh. Tapos, hindi mo pa isisik yung Panginoon, hindi ka pa maniniwala sa Panginoon. Diba? Grabe, sobrang worst nung kalagayan kapag ganun. Kung na-experience mo yon, sana nakaalis ka na doon. Kasi sobrang worst ng situation na yun na walang-wala ka na, pero hindi ka pa rin nagsisik sa Panginoon. Sobrang hirap nun. But David found strength. Naniwala siya, yung mga tauhan ko, hindi na kampi sa akin. Wala na akong aasahan. Meron naman akong Panginoon. And alam natin si David. Di ba? Ano ba yung title ni David sa Bible? Man after God's own heart. Di ba? Sa tingin nyo, paano naging ganun yung title ni David? Basta-basta lang ba yun? Na, si David, man after God's own heart yan. Si David. Basta lang ba sinulat yun? Hindi eh. Hindi siya basta sinulat. Evident siya sa ginagawa ni David. Diba? During nung time na to, ito yung ginawa ni David. Naniwala siya sa Panginoon. Naniwala si David na kaya siyang tulungan ng Panginoon sa sitwasyon na yon. Next verse. Then David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, bring me the ephod. Abiathar brought it to him. Ito yung ephod, yung ephod ko, hindi ko makalimutan yung basa. Yan po yung parang sinusuot ng mga priest, parang sash. Alam niyo yung colorful na mga sash. So si David, sinuot niya yon at nag-pray siya. Ayun yung ginawa ni David. First, ano yung unang ginawa? Naniwala siya sa Panginoon. And then, he pray. Nag-pray siya. Diba? Ganun ba tayo? Diba? Question again. Ganun ba tayo? Nagpipray ba tayo? Bago tayo mag-isip or gumawa ng solusyon? Or rekta na? Alam ko naman yung gagawin eh. Alam ko yung kakahinat na nito. Wala na, pray. Pray na lang after magawa. Para pagpapasalamat na lang. Pero before, wag na. Hindi na kailangan. Diba? Ganun ba yung ginagawa natin? Hindi na tayo nagpipray. Hindi na tayo humihingi ng guidance. Hindi na tayo humihingi ng paraan sa Panginoon. Diretso na.
Wala na. Di ba? Ganun ba tayo? But si David hindi ganun eh. After niyang maniwala sa Panginoon, after niyang ma-encourage na mayroon pa siyang Panginoon, nag-pray siya. Nag-pray si David. And then, sa verse 8, and David inquired of the Lord, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Sabi ni David sa prayer niya. Pursue them, he answered. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. Ano yung masarap sa ears dito? Ano yung masarap marinig dito? This part. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. Di ba? Merong assurance. Merong assurance yung Panginoon na binigay kay David. Sige, tuloy mo. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. And then sa mga following verse, ginawa ni David yun. Pinursu niya, nilusob niya yung lugar ng mga nag-raid dun sa lugar nila. And dun sa verse 18 to 20, nabawi niya lahat. His 2 wives, di ba? Alam naman natin, si David. Di ba? Maraming wives. His 2 wives, all his men's sons and daughters, yung mga anak ng tauhan niya, na-recover nila lahat. All the loot the Amalekites had taken, lahat ng kayamanan doon, na nanakaw, na nakuha, nabawi nila lahat yun. And all the flocks and the herds. Di ba? May assurance eh. May assurance yung Panginoon na binigay kay David. Because he believed, he prayed, and he acted. Dun sa situation niya, pwede ba, sige, naniwala siya, nag-pray siya, and then he act. Pwede bang nag-pray lang siya, and then nag-act siya, pero hindi siya naniniwala sa Panginoon? What will gonna happen? Sa experience nyo, nangyari na ba yun? Nag-pray ka lang and then sugod. Pero hindi ka naniniwala na, ay, kaya ni God to? Ay, hindi kaya ni God to. Parang ganun. Or, naniwala ka, nag-pray ka, pero hindi ka naman nag-follow sa Bible. Doon sa sinasabi ng Bible. Sa tingin mo, magiging victorious yan? Hindi rin, di ba? So, David believed and he prayed and he acted. Plus yung assurance ng Panginoon. Naniniwala ba kayo sa assurance ng Panginoon? Di ba? Pag sinabi ni God na ganito yung mangyayari sa'yo, ganito yung mangyayari sa'yo, naniniwala ka ba? O nagda-doubt ka? Nagda-doubt ka na pag sinabi ni God na kapag sumunod, kapag nag-obedient ka sa akin, tutulungan kita. I will establish you. Sabi niya kay Peter yun. I will establish you. Naniniwala ba tayo dun? Or 50-50 lang kuya eh. Mga 75 siguro. Pwede na yun. At least naniniwala, di ba? Di ba? May assurance na eh. Binigyan tayo ng assurance ng Panginoon na kapag nag-rely tayo sa Kanya and we believe, we pray and act, we will certainly succeed. We will certainly be victorious. Diba? Ang
Ang sarap lang sa ears nun na pag naririnig mo yung mga ganong salita na galing sa Panginoon, the incomparably powerful God na meron tayo. Tapos sinabi sa iyo yun, magda-doubt ka pa ba? Parang, parang, sige, pwede ka mag-doubt siguro, pero si God na yun eh. Di ba? Yung power ni God evident from the start and end ng Bible. Di ba? Ang kailangan lang natin mag-obey, maniwala, and mag-act sa mga nakasulat. And we will certainly be victorious in this life. Yun yung kailangan nating gawin. But, syempre, sa panahon natin ngayon, napakarami pa ring, alam mo yun, yung mga nakapaligid sa atin, will try to lokohin tayo, di ba? Sirain tayo. Hindi nawawala yun eh. Baga part na yun ng part na ng mundo yun eh. Di ba? Hindi na siya, kahit sabihin mo na ayaw mo yun, wala ka magagawa. Nandiyan yan eh. Nakapaligid sa atin yan. Na, sabi nga ng example, sa ako ba narinig, nakalimutan ko na kung sinong pastor nagsabi nun. Isipin mo yung damit mo, puting-puti, tas dumaan ka sa putikan. Kahit ayaw mong maputikan, mapuputikan ka. Kasi dumaan ka sa putikan eh. Matatalsikan at matatalsikan, madudumihan at madudumihan ka. Diba? But, God, binigay niya sa atin yung word niya eh. Binigyan niya tayo ng assurance eh. So anong kailangan natin gawin? Kailangan natin mag-rely sa Panginoon at maniwala. At mag-pray at mag-act. Diba? Yun yung nangyari kay David. Evident sa buhay ni David yun. Alam ko, sa buhay din natin, mangyayari siya. Kasi mga anak tayo ng Panginoon eh. Naniniwala tayo sa Panginoon, mga anak tayo ng Panginoon. So, alam ko, yung nangyari kay David, pwede din sa ating mangyari yun. Ako naniniwala ako doon. Isipin nyo, the point na nakatayo ako dito po sa harap, siguro 10 years, 11 years ago, hindi ko po kayang gawin to eh. Hindi ko talaga kayang gawin to. Pag sinabi mo, Ron, magsalita ka nga sa harap, or kahit tumayo lang sa harap, dito lang ako sa gilid. Ano po talaga ako, mahihain po talaga ako. Sa mga nakakakilala sa akin, ewan ko kung kilala nyo ako as mahihain. Pero mahihain po talaga akong tao. Hindi ko po kaya to. Hindi ko po kayang gawin to sa sarili ko lang. Kaya ako po mismo na-amaze talaga na nagagawa kong mag-preach. Paano ba? Iniisip ko, saan ba nag-start to? Nag-start siya nung as MC. MC lang. Puro kalokohan lang yung ginagawa sa pag-MC. Siguro, na-build up yun. Siyempre, lagi ka nasa stage. And then, napunta dito. Pero iniisip ko, ang hirap pa rin eh. Parang pag iniisip ko sa sarili ko, hindi ko talaga kaya gawin yan. Kung 11 years, 10 years before, hindi ko kayang gawin to. So ako, na-amaze ako sa nangyayari na nakatayo ako dito, nakapag-share pa ako. Diba? Hindi lang ako nandito sa harap. Nakapag-share pa ako. Diba? So, ako talagang naniniwala dun sa power, sa godly strength na meron yung mga children ng Panginoon. David rely on God more than food and bread. David rely on God more than food and bread. Lahat na nawala sa kanya. Lahat na tumalikod sa kanya. He rely on God. Kay God agad siya lumapit, kay God agad siya naniwala. Diba? Sana tayo,
maging ganun din yung mindset natin. Maging ganun din yung foundation ng buhay natin na in all trials and in all challenges na maharap, na ma-experience natin, sana sa Panginoon tayo mag-rely. Sana sa Panginoon tayo humingi ng strength, sa Panginoon tayo humingi ng wisdom, ng knowledge, di ba? Sana ganun din tayo, katulad ng ginawa ni David. And alam ko naman, sa mga ginagawa nating ito, alam ko, ma-incorporate sa atin yung godly strength, yung wisdom na yon, yung knowledge na yon na dito sa nabasa natin, alam ko, maano natin siya, ma-meditate natin siya at may apply natin siya sa ating buhay. Believe, pray, and act. Ito yung gusto kong iwan sa inyo na pwede nating gawin. Diba? After we rely dun sa power ng Panginoon, diba? And then our topic series is Godly Strength. Diba? Nung narinig nyo ba yung Godly Strength, ano yung unang yung naisip ka agad? Nung narinig nyo yung topic series na binigay ni Pastor, okay, next topic series, Godly Strength tayo. Diba? Ako, inisip ko kagad ano ba yun? Ano bang klaseng strength yun? Ano bang klaseng strength yung sinasabi ni Pastor na godly strength? Diba? And I discover yung nangyari kay David. That's the kind of strength, godly strength pala yung tinutukoy dito. Yung kahit wala ka na, wala ka ng kakampi, wala ka ng malalapitan, yung power ng Panginoon, yun yung magbibigay sa atin ng sinasabing godly strength. Imaginin po natin na nasa atin na siya. Na-apply na natin, naniwala tayo, nag-pray tayo. And we act doon sa nabasa natin. Imagine natin kung ano yung kaya nating magawa. Sabi sa John chapter 5, verse 4 to 5, because every child of God is able to defeat the world. Is able to defeat the world. Sa pang-araw-araw na buhay natin, ano ba natin? Nadi-defeat ba natin? Natatalo ba natin yung temptation, si Satan, yung kasalanan? Natatalo ba natin? O tayo yung natatalo? Di ba? Every day, araw-araw. Di ba? Sa mga ginagawa natin, sa school, sa work, di ba? Even sa loob lang ng pamamahay. Di ba? Ano ba yung namamayani o ano ba yung nangyayari? Natatalo ba talaga natin yung world? O kinakain tayo ng world? Diba? Sabi dito, every child of God is able to defeat the world. And we win the victory over the world by means of our faith. Diba? Siyempre, hindi mawawala yung pananampalataya natin sa Panginoon. That's why we will able to defeat the world. Who can defeat the world? Only the person who believes that Jesus is the Son of God. Our faith kay Jesus, yun yung tutulong sa atin. Kung mayroon kang naiisip na ibang paraan para matalo yung temptation, si Satan, or yung kasalanan, if meron lang, I think, iano mo na siya. Iiwan mo na. Baga tanggalin mo na sa buhay mo. Kasi only the person who believes that Jesus is the Son of God will be able to defeat the world. Next, the light, sabi sa John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Diba kanina ano yung assurance sa atin? We will succeed and we will overtake them
And sabi din dito, and the darkness has not overcome it. Meaning once na natalo natin, and Jesus did that, for eternity na. Hindi lang pansamantala. For eternity na. Natalo niya na. And the darkness has not overcome it. Di ba? May assurance. Pero sometimes naisip pa rin natin, kuya, hindi ko matalo yung kasalanan. Sobrang lakas. Sobrang hirap. Siguro sa thinking mo lang yun. Kasi sa Bible sabi, the darkness has not overcome it. Wala na, talo na. Victorious na tayo over dun sa kasalanan. Alam ko na ano ko rin to dati before na meron na tayong lakas, meron na tayong godly strength para labanan yun. Hindi na tayo habang buhay kayang i-down ng kasalanan, ni Satan, ng temptation. Hindi na, iba na yung situation ngayon. Because of what Jesus did. Iba na yung situation ngayon. Kung sa tingin mo before, nung hindi mo pa kilala si Jesus, nahihirapan ka. But ngayon, iba na yung situation natin. Iba na yung situation mo. Nakilala mo si Jesus, nakilala mo si God. Kaya mo na. Kaya mo na. May kakayahan na tayo para manalo over Satan and over sin. That's the first thing na maaari nating magawa, maaari nating ma-overcome kapag nag-rely tayo sa Panginoon. The second is in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Alam ko napakarami sa atin dito na life verse to, or talagang pag nabasa tong verse na to, nabubuhayan sila. Di ba? There's no other source that gives us the strength to overcome the world. Wala. Ito lang. Si Christ. Yung strength na pwedeng maka-overcome sa world. So, sabi ko nga kanina, kung meron kang ibang naiisip na paraan, na tao, na kung ano man, di ba, iwan mo na. Iwan pati focus ka sa goal mo. Iwan mo na yon. Focus tayo sa goal natin. Focus tayo kay Christ. Di ba? Next, ito si Timothy tsaka si Peter. Di ba? First, si Timothy muna. Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, I thank Christ, Jesus our Lord, who has given me strength, that He considered me trustworthy, appointing me to His service. For our ministry. Guys, alam ko lahat tayo dito nagmi-ministry. And alam ko lahat tayo, merong plano at merong goal do sa ministry natin. 'Di ba? Yung mga plano na 'yon, ang makakatulong sa atin is si God. 'Di ba? Sabi ni Timothy, considered me trustworthy, appointing me to His service. Given me strength. Saan galing? Saan galing yung lakas ni Timothy? 'Di ba? Kay God. Kay Christ. 'Di ba? From Old Testament to New Testament. From David to Timothy. Napakahaba ng pagitan. But same sila ng sinasabi. Sa Panginoon sila nakakakuha ng strength. Sa Panginoon sila nagre-rely. 'Di ba? And during this time, that godly strength is nagamit ni Timothy para sa ministry niya. Next, si Peter. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 11, if anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves,
they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Di ba? Sinabi ni Timothy, sinabi ni Peter, sa Panginoon sila kumukuha ng strength para do sa ministry. And alam naman natin, during ng time ng mga apostol, napakahirap mag-ministry. Di ba po? Napakahirap nung kalagayan nila. Tayo nga, buti tayo, nakapag-share tayo sa labas, nakapagsimba tayo. Sila kapag ginawa nila yun, kinabukasan, meron ng mga papuntang mga mga Romans, gusto sila patayin. Di ba? Tayo, di ba? Napaka-free nung situation natin. Paano pa sa kanila? Di ba? That's why Timothy and Peter, sinabi nila to. Kasi yun yung nangyari sa kanila. Nakakuha sila ng strength sa Panginoon to do their ministries. Diba? And alam naman natin na si Timothy and si Peter is victorious sa mga ministry na ginawa nila. And itong last na maaari nating magawa if we rely on God. Sabi sa Habakkuk chapter 3 verse 19. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on new heights. Diba? Habang tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng challenges, nagkakaroon tayo ng mga responsibilities, di ba? So, mahirap yun. Di ba? Adulting problems. Di ba? Marami ako nakikita sa post sa Facebook na, sana, bata na lang ako ulit. Sana, na lang ako, 5 years old, 6 years old lang ulit ako kasi ang iniisip ko lang, maglaro at kumain at manood ng TV. Yun lang. Pero, habang tumatanda tayo, hindi natin namamalayan. Yung mga challenges, yung mga responsibilities, parang nasa harap na natin lahat. Hindi ko naman gusto to ano ko ba to? Nirequest ko ba to? Bakit nandito? Sigurado ako part ng buhay natin yun habang tumatanda tayo. Merong mga challenges, responsibilities talaga na magugulat ka na lang pagising mo. Okay. May ganito palang responsibilidad. May ganito palang challenges sa harap ko ngayon. Diba? At sabi nga natin, if we rely on sa ating Panginoon, imbis na matakot tayo, merong excitement pa nga na, sige, kaya ko to. Kasama ko yung Panginoon eh. Di ba? Kung may dumating na challenges na responsibilities, gagawin lang nating yun eh. Footstool ba tawag yun? Yung apakan, para kunyari, may aabutin ka, kailangan mo ng tungtungan para maabot mo yun. Parang stepping stone, yun. Hindi ka na matatakot dun eh. Gagawin mo na lang yung stepping stone para to tread on the new heights ng buhay mo. Bilang Kristiyano, bilang magulang, bilang kuya, bilang ate, kung may bala ka na mag-asawa, bilang husband, bilang wife, di ba? Habang tumatanda tayo, may mga challenges and responsibilities tayo na nadadagdag. And that's normal. Hindi mo kailangang magtaka doon. Dahil lahat tayo nangyayari sa atin yun. So, ang gusto ko lang iiwan sa atin is yung incomparably great power ng Panginoon is nasa atin. And by that, pwede natin gamitin yun. At magagamit talaga natin yun. To tread on the new heights. To overcome the world.
for our ministries, for the challenges and responsibilities na dadating. Sige, okay lang yan. Kasama ko si God. I have godly strength na nasa akin. Because we rely first sa Panginoon, not on any other things. So yun lang po yung gusto kong iwan sa atin na message na like David, 'di ba? May assurance. Yun kasi yung yun kasi yung masarap yun yung kailangan natin minsan eh. Kailangan may naririnig tayong assurance eh. Para maging para maging courageable tayo at para umabante tayo. Minsan pag walang assurance, natatakot tayo eh. Di ba tao, di ba? Pag basta may sinabi sa iyo, mas masarap makarinig pag mayroong assurance eh. Na sige, go ka diyan. Go ka diyan. Di ba? Yun lang yung gusto ko na maging mindset natin sa everyday, tomorrow, next week, next month, na kapag nag-rely tayo sa Panginoon, merong assurance na magiging victorious tayo kung ano man yung haharapin natin sa ating mga buhay. Let's pray po. Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa message, Panginoon, na narinig namin, Panginoon. Thank you po, Panginoon, sa wisdom, sa knowledge, sa guidance, na palaging nandyan para sa amin, na palaging available para sa amin, Panginoon. Panginoon, tulungan nyo kami na in this life, sa mga pagdadaanan namin, sa mga gagawin namin, sa mga plano namin, Panginoon. God, i-guide nyo kami. Tulungan nyo kami, Panginoon. We rely on you, Panginoon. Everything, all of our lives, Panginoon, sa inyo lamang kami dedepende. Sa inyo lamang kami re-rely, Panginoon. And thank you, Panginoon, sa assurance na ibinibigay nyo sa amin palagi. Every time, Panginoon, na natatakot kami, every time na nagda-doubt kami, Panginoon, nire-remind nyo sa amin, Panginoon, na kasama mo kami, na may assurance kami, Panginoon, if we rely on you, God. Maraming salamat po sa time na to, Panginoon, na nakakapagsama-sama pa rin kami dito sa aming church despite ng mahirap na situation na dinagdadaanan ng mundo ngayon. Very thankful kami, Panginoon, na you always keep us safe, na hindi nyo kami hinahayaang ma-infect ng virus na kumakalat, Panginoon. Thank you po, Panginoon, dahil sa ginagawa nyong yun, Panginoon. Maraming salamat din po dahil patuloy nyong sinusustain, Panginoon, yung buhay ng bawat isa, financially, sa health, Panginoon, na nagpapasalamat kami dahil nakapagpatuloy kami sa pagsiserve sa iyo, sa pagsiserve, sa pag-attend, Panginoon, sa pagmi-ministry, sa pag-share ng mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat dahil you allow all this, Panginoon. Maraming salamat po. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. If sometimes, alam na namin yung tama, but still ginagawa namin yung mali. Lord, tulungan nyo kami, Panginoon, na ma-overcome yung ganong situation namin, Panginoon. Tulungan nyo kami, God, kasi hindi na namin kaya. Suko na kami na humanap ng solusyon, Panginoon. Ikaw na pong bahala, Panginoon. Tinataas na namin sa inyo ito, Panginoon. Lord, thank you po dahil sa message na to, Panginoon, at yung binigay nyo sa aking wisdom and knowledge.
to share this message, Panginoon. At sa mga nakarinig, Panginoon, sana tulungan niyo sila, Panginoon, to meditate on this, na mai-apply namin ito sa aming mga pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Binabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po ulit para sa ating lahat. Good morning. Ayan, so para sa ating nasa on-site and nasa online, naway na nalasap natin yung message na shinare ni Kuya Ron. And naway ma-apply natin to sa ating pamumuhay. So bukas, din sa mga susunod na araw. So dako na po tayo sa ating tithes and offering. So para po sa ating nasa on-site, may envelope na po ba lahat? So, kung may envelope na, pwede na po nating i-drop ang ating tithes envelope sa basket po. Also, para po sa ating nasa sa online, so meron pong pwede tayong mag-tithes din, mag-share din ng ating blessing din sa through online. So may GCash and video account po tayo na nakalagay sa ating comment section. So pwede po natin doon i-send. So wala na po, pwede po ba tayo mag-pray para sa ating offering and tithes? Yes, Sir God, maraming salamat nga po muli, Panginoon, sa araw na to. Sa magandang araw, Panginoon, na binigay niyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa natapos na message, Panginoon. Maraming salamat sa salita mo, Panginoon, na patuloy na nabubuhay, Panginoon, sa amin, Panginoon. Muli, Panginoon, pinapasalamat namin itong tithes and offering na to. Ginagawa namin to, Panginoon, araw-araw, Panginoon, kasi mahal ka namin. Panginoon, muli, i-bless niyo ang bawat isa. Kaya nga po siyang bahala. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so, huwag natin patagalin to and proceed na tayo sa ating mga announcements. So, unahin natin ang prayer meeting every Friday, 7:30 p.m. So, yun nga, lagi naming ina-announce every Sunday na ini-encourage namin ang bawat isa na yung mga prayers natin is sobrang halaga kapag maraming nagpe-pray, no? So, malaking tulong yung may nagpe-pray dun sa prayer mo. So, wag tayong mahiya na i-share yon and i-send lang natin ang ating mga prayer requests kay Kuya RJ para maisama dun sa sa prayer list. Then every Friday po is may nagpe-pray dyan. Okay, so hindi, wag natin kalimutan na manood din. Okay, magsama-sama tayong manood through online. Okay, so naka-post po yan sa ating Facebook page. Next po, ang ating discipleship group. So, Living with Purpose. So, may discipleship group pa rin po ba? So, meron pa rin. Okay, so hindi nawawala yan. So, every Sunday ba? Ano ba? So, hindi lang every Sunday. So, siguro sa availability ng bawat isa. So, may nagsasama-sama pa rin para mag-share ng salita ng Panginoon. Next po, small groups. So bukod sa discipleship group, so may small groups din po tayong nangyayari. So through online man, so or on-site kung pwede na. So every week din po 'yan. Next. Yan, Sunday worship service every Sunday po, 9:30 a.m. po dito sa site. And also, may online din po tayo. So, same lang po na nangyari yan. And sabi nga ni Pastor kanina, so 12 to 18 years old, basta fully vaccinated na. So, allowed na po na lumabas or welcome po na maka-attend na dito sa ating on-site. So, pwede nang makasama namin kayo dito. Basta fully vaccinated na po kayo. And please, kung hindi pa kayo fully vaccinated, so mag-stay at home na lang tayo and
may online naman po para manood. So, yun lang po. Kita-kits next Sunday. God bless po sa ating lahat. Thank you, Kuya Nico. So let's all stand up for our closing song. There is a shaking, that heart's awakening. Our God is moving, forever changing us. There is a trembling, there is revival, the sound of worship, so great and glorious. Come on, clap your hands. Holy Spirit, hear us now. Breathe on us, Holy Purple. Come and fill this place with your presence. Like a rushing wind, send the Spirit here. Breath of heaven, breathe on us. Breath of heaven, breathe on us. There is a shaking, let hearts awaken. Our God is moving, forever changing us. There is a trembling, there is revival, the sound of worship, so great and glorious. Holy Spirit, hear us now. Breathe on us, Holy Purple. Come and fill this place with your presence. Like a rushing wind, send the Spirit here. Breath of heaven, breathe on us. Breath of heaven, breathe on us. Go breathe on us. Go breathe on us. Go breathe on us. Lift up your hands and shout. The Lord is with us now. Lift up your voice and sing. He is holy. Lift up your hands and shout. The Lord is with us now. Lift up your voice and sing. He is holy. Lift up your hands and shout. The Lord is with us now. Lift up your voice and sing. He is holy. Lift up your hands and shout. The Lord is with us now. Lift up your hands and sing. He is holy. Breathe on us, Holy Purple. Come and fill this place with your presence. Like a rushing wind, send the Spirit here. Breath of heaven, breathe on us. Breathe on us, Holy Purple. Come and fill this place with your presence. Like a rushing wind, send the Spirit here. Breath of heaven, breathe on us. Breath of heaven, breathe on us. Go breathe on us. Go breathe on us. Go breathe on us. God bless po sa ating lahat. Huwag po nating kalimutan hayaan ang bawat isa. Huwag po natin kalimutan